Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Dante, taong 1973, Negros Occidental. Hindi na bago para kay Dante ang mga usapin tungkol sa mga aswang. Mula pagkabata hanggang sa pagtungtong niya sa edad na 22 anyos, halos magsawa na siya sa mga istorya na araw-araw binabahagi ng mga katrabaho niya sa kanya. Sa ganun niyang edad, siya na ang tumayong ama't ina sa pamamahay nila. Yung tatay niya kasi naputulan ng paa noong nagtatrabaho pa yon. Samantalang ang kanyang ina naman, mahina na tapos may sakit pa sa puso. Hindi naman niya maaaring isama ang dalawa niyang kapatid, gawa ng may mga sakit din yon sa pag-iisip, bagaman pakiramdam ni Dante na sinalunan nila lahat, ang kamalasan ay patuloy pa rin siyang nagbabanat ng buto para sa pamilya niya. Ang palagi niya noong iniisip, hindi sa lahat ng oras ganoon sila. Araw-araw, kapag nasa trabaho siya, pilit siyang naghahanap ng mga taong makakatulong sa kanya. Hindi tulong pinansyal, sa halip ay tulong espiritual. Naniniwala kasi si Dante na napakalaga ng ganoong bagay para sa kanya upang may pagpatuloy niya ang kanyang mga gawain sa pang-araw-araw. Sa loob naman ng halos ilang taon na niyang pagbabanat ng buto para sa kanyang pamilya, pili lamang ang mga taong nagiging takbuhan niya tuwing siya ay may problema. Kabilang sa mga ito, yung mga tiyuhin at tiyahin niya at iilan naman niyang mga kaibigan na lubos naman niyang naaasahan. Pero ayon kay Dante, na ang pinakanalalapitan niya sa lahat, walang iba kundi yung pinakapanganay na kapatid ng kanyang ama. Ayon sa kanya na habang nagtatrabaho siya noon, ito lahat ang sumasalo ng pangangailangan nila. Meron kasi yung mumunting tindahan kaya kahit papaano nakapagbibigay yon sa kanila. Alam mo kabaryo, galing kapis ang kapatid na yon ng tatay ni Dante at napilitan lamang yung lumipat sa kanilang lugar matapos nitong malaman ang tungkol sa kalagayan ng kapatid nito. Mula naman noon, nangako yon sa kanilang tutulong sa abot ng makakaya nito. Labis niya naman yung ikinatuwa. Kahit papaano, gawa ng paunti-unti, natutupad nito ang pangako sa kanyang pamilya. Dahil naman sa mabuting gawa ng tiyo niya, kapag wala siyang trabaho, pumupunta naman siya sa tindahan nito para naman tumulong. Lahat ng trabaho doon ni Dante, libre, umaasang sa pamamagitan nun, makabawi man lang siya kahit papaano. Sa pagsapit ng taong ito, hindi may pagkakaila ni Dante ang paglago ng tindahan ng tiyuhin niya. Maliban doon, nagkaroon din to ng karagdagang negosyo sa Karatig Baryo, kung saan isa yon sa mga nagbibenta ng bultuhang ani ng bigas. Nagkaroon na rin yon ng iilang mga trabahador, kaya naman hindi may pagkakaila ang pagiging angat nito sa buhay. Gayunpaman, pinili niya pa ring manatili sa may sakahan para naman magtrabaho. Ni minsan hindi siya nagmakaawa sa tiyuhin niya, napapasukin siya sa negosyo nito. Sa isip-isip niya, ayos lang yon. Wala naman siyang pagpipilian kung ayaw talaga siya nitong kunin. Makakapagtiyaga pa naman siya sa palayan kahit buong araw doon ang trabaho nila. Sa paglipas ng mga araw, nagpatuloy ang trabaho niya sa bukid. Pagod na pagod man ang katawan, pinilit niyang gumalaw sa kadailanang kung hindi siya kikilos, paniguradong magugutom silang pamilya. Ayaw naman niyang mangyari yon, lalo pat abinado siya na kargo de konsensya niya ito. Isang hapon nun, habang naglalakad si Dante patungo sa bahay ng tiyuhin niya, bahagya naman siya noong natigilan matapos niya yung makasalubong kasama ang iilan nitong mga tauhan.
Pagsipat naman ito sa kanya, dali-dali naman yung lumapit habang nagwiwika ng, O Dante, pupunta ka pala sa tindahan. Tamang-tama, ikaw na muna ang magbantay doon. Aabutin ako ng gabi bago makauwi. Bahala na kayo doon magsara ha. Huwag kang mag-alala, dadalhan ko ang mga magulang mo ng pagkain. Nang marinig naman ni Dante ang sinabi nito, masaya naman siya doong sumagot ng, Sige ho tiyo, kung yan ang gusto ninyo, mag-iingat ho kayo. Matapos naman ang kanilang pag-uusap, dali-dali naman siyang naglakad patungo sa tindahan nito. Ilang oras pa ang lumipas, napakadilim na ng buong paligid. Sila Dante at iilang tauhan ng tiyuhin niya ay kasalukuyan na noong naghihintay sa labas ng tindahan. Hindi kasi sila doon maaaring umalis, lalo na kung hindi pa yon dumarating. Pagtungtong naman ng 7:00 ng gabi, sakto naman ang pagdating nito. Kaya na may minabuti naman nila doong sumunod patungo sa pamamahay nito. Habang binabagtas nila doon ang daan, todo naman ang paghihingi nito ng tawad. Gawa ng hindi nito nasunod ang inilahad nitong oras. Nang marinig naman ni Dante ang sinabi nito, wala naman silang nagawa kundi yun ay palagpasin. Makalipas pa ang ilang minutong paglalakad, narating na nga nila ang bahay ng tiyuhin niya. Pagpasok naman nila noon sa loob, agad naman itong pinauwi ang kanyang mga tauhan. Nang akmang aalis na noon si Dante, mariin naman siyang inabisuhan ng tiyuhin niya na manatili muna. Pagbibiro pa nito sa kanya na, O Dante, tauhan ba kita? Dahil naman sa sinabi nito, tumawa lang naman siya gawa ng hindi niya inaasahan na may lakas pang magbiro ang tiyuhin niya sa nakakapagod nilang maghapon. Maya-maya pa, pagdating naman nila noon sa may bandang kusina, agad naman siya nitong niyayang kumain. 3 ang anak ng tiyuhin niya, lahat yon purong babae. Yung bunso 7 pa lamang ang edad, habang ang mga sinunda naman ito, purong mga dalaga na. Pag-upo naman noon ni Dante sa silya, matyaga naman niyang hinintay ang paglabas ng asawa nito. Sa tinagal-tagal na kasi nilang pagsasama ng tiyuhin niya, ni isang beses hindi niya pa yon nakita. Nung una, inakala niyang normal lang ang ganoong bagay dahil sa dami ng mga ginagawa nito. Subalit habang tumatagal, unti-unti na yung nagiging palaisipan para sa kanya. Kaya naman hindi naglaon, tuluyan na lamang nakalimutan ni Dante ang tungkol sa bagay na yon. Lumipas pa ang ilang minutong paghihintay, doon niya nasipat ang isang babaeng kasama ang tiyuhin niya. Nang hihina na yon at sa estado ng katawan nito, para bang malapit na yung bumigay. Wala na rin yung kakayahan na makapaglakad ni makahakbang lamang. Sa lahat ng oras at pagkakataon, nakaalalay ang tiyuhin niyang yon sa asawa nito. Pag-upo naman ito sa harapan niya, ramdam na ramdam niya ang lalim ng hininga nito. Sa pagpapatuloy ng ganoong sitwasyon, halos mapayuko na lamang noon si Dante, gawa ng iniisip niya na isang malaking insulto para sa tiyuhin niya na tingnan niya kahit ilang segundo ang kalagayan ng asawa nito. Maya-maya pa, nang mapansin naman ng tiyuhin niya ang kanyang pagkailang, dali-dali naman yung lumapit sa kanya habang masayang inilalahad ang kasalukuyang kalagayan ng asawa nito. Ayon sa tiyuhin niyang yon, nang hihina mang tingnan ng asawa niya, alam niyang malakas ito. Pagtatapat pa ng tiyuhin niya na kaya hindi nakikita ni Dante ang tiyahin niya ay dahil sa iniinda nitong kalagayan. Dagdag pa nito na meron siyang rason kung bakit itinago niya sa loob ng matagal na panahon ang tungkol sa bagay na yon. Mariin din itong inilahad na sa kanilang lugar, tanging si Dante lamang ang nakakaalam ukol sa pag-iral ng kanyang minamahal. Pagpasensyahan mo na ako, Dante, sa ginawa kong paglihim sa tungkol sa tiyahin mo. Hindi naman ako nahiya sa kalagayan niya.
Ang gusto ko lang harapan mo siyang makita. Kahit papano, masaya naman ako dahil wala akong nakitang pandidiri mula sa'yo. O baka magtaka ka, uunahan na kita. Ang karamdaman ng tiyahin mo, hindi yan isang ordinaryong sakit. Sa totoo lang, marami na akong mahusay na taong nilapitan. Lahat sila bigo pero nung may nakilala akong isang ermitanyo, doon ko nalaman ang lahat-lahat. Para bumalik sa normal ang aking asawa, kinakailangan kong maipasa ang kanyang sumpa sa isang taong walang matinong wisyo. Pero huwag kang mag-alala, wala naman itong masamang epekto. Sa katunayan, makakatulong pa nga ito sa nanay mo. Paglalahad dito ng tiyuhin niya. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong inilahad sa kanya ang mga bagay na kinakailangan niyang gawin. Paulit-ulit din itong ipinaalala sa kanya ang lahat ng pagtulong na ginawa nito sa kanila, na para bang isa yon sa mga pinanghahawakan nito upang hindi na siya tumanggi pa. Dagdag pa ng kanyang tiyuhin na maliban sa pagpapagaling sa kanyang ina, bibigyan din siya nito ng karampatang pera upang muli silang makapagsimula. Nangako rin naman itong tutulong sa kanyang mga kapatid hanggang sa iyon ay makapagtapos. Pag-isipan mo ito ng mabuti, Dante. Ang gusto ko lang naman gumaling pareho ang mga mahal natin. Sige na, pumayag ka na. Kilala mo naman ako, hindi kita ipapahamak. At para maging maayos ang lahat, huwag mo muna itong ipaalam sa tatay mo. Baldado man siya pero syempre, mayroon pa rin siyang kapangyarihan sa bahay ninyo. Bukas kung nakapag-isip ka na, bumalik ka rito. Wika naman ang tiyuhin niya matapos nilang mag-usap. Nang marinig naman ni Dante ang sinabi nito, tumangulang naman siya gawa ng wala talaga siyang lakas na tumutol sa nais nitong mangyari. Maya-maya pa, nang makapaghapunan na sila, agad naman siya doong nagpaalam para umuwi na. Hindi naglaon, nang makabalik na siya sa kanilang pamamahay, naabutan niya naman ang kanyang ina na nasa labas at umiiyak. Yung kanyang tatay naman, nasa loob na tulog. Mahirap mang sabihin, kabaryo, pero sa kanilang baryo noon, tanging ang bahay lamang nila ang walang wastong pintuan at bintana. Tandang-tanda pa nga noon ni Dante na kapag sumasapit ang gabi, tanging mga kurtina lamang ang nagsisilbing pintuan at bintana ng kanilang pamamahay. Kahit sino maaari doong pumasok, pero awa naman ng Diyos, walang nangyaring masama sa kanila doon. Sa paglapit naman niya sa kanyang ina, tahimik naman niya yung inalalayan papasok ng bahay nila. Pagkaiga naman ito, agad naman siyang pumanhik sa kanyang silid para makapagpahinga na. Ayon pa kay Dante, na napakahirap magkaroon ng baliw sa pamilya. Gabi-gabi, kung hindi sumisigaw ang mga ito, umiiyak yon na para bang mamamatay na. May mga pagkakataong di nag-aaway-away yon. Kahit papatulog na, dagdag pa niya na lahat na ng pagtitimpi at pagpapasensya ay ginawa niya na. Mahirap ngang sabihin pero ang pagtingin niya sa kanyang sarili sa pamamahay nila ay isang alipin. Ultimo pagtae ng mga ito, siya pa ang naglilinis at kahit pagod na siya, buong maghapong trabaho siya pa rin ang nagluluto. Tapos maglilinis sa bahay nila. Lahat yon trabaho talaga niya. Habang tahimik siyang nakahiga sa kanyang silid, rinig na rinig niya ang mga bulong na ginagawa ng nanay niya. Sa puntong yon, wala nang nagawa si Dante kundi tanggapin ang alok sa kanya ng kanyang tiyuhin. Sa pagsapit ng sumunod na araw, matapos naman niyang pakainin ang mga ito, dali-dali naman siyang pumanhik sa bahay ng tiyuhin niya para makipag-usap. Nang marating niya na ang pamamahay nito, nadatnan naman niya yung nag-aayos ng mga dadalhin nitong gamit patungong tindahan. Subalit nang masipat naman siya nito, agad naman siya nitong inakbayan papasok. Pagsarado naman ito ng pinto, agad naman itong inabisuhan ang isa nitong kasambahay
na mauna na sa tindahan para yon ay mabuksan. Nang marinig naman ang taong yon ang sinabi ng tiyuhin niya, dali-dali naman yung umalis. Maya-maya pa, nang silang dalawa na lamang ang naroroon. Hindi na nagdalawang isip pa si Dante na ilahad ang kanyang pagsang-ayon ukol sa nais nitong mangyari. Matapos naman nung marinig ang kanyang sinabi, agad naman siya nitong hinagkan habang masayang nagwiwika sa kanya ng, Salamat naman at nagtiwala ka sa akin. Sige, ganito na lang. Huwag na muna tayo ngayong magtrabaho. Ang kailangan nating gawin pagtuunan ng pansin ang ating napagkasunduan. Simple lang ang gagawin mo, Dante. Ipapakain mo lang sa nanay mo ang ibibigay ko sa iyo. Kasabay ng pagwika nito ay ang pagmamadali naman itong pagpasok sa silid ng kanyang asawa. Maya-maya pa, nang makabalik na ito, meron na yung daladalang supot na naglalaman ng itim na tela. Pag-abot naman ito sa kanya, dali-dali naman siyang nagpaalam upang sundin ang iniutos nito. Kinahapunan, pagbalik niya sa bahay ng tiyuhin niya, agad naman niyang inilahad dito na nagawa niya ng may pakain sa kanyang ina, yung batong kulay itim na ibinalot nito sa tela. Inilahad niya rin dito kung gaano kabaho ang bato na ipinakain niya sa kanyang ina. Ayon sa kanya, nakasampung hugas na siya noon ng kanyang kamay pero hindi pa rin maalis-alis ang baho nito. Nang marinig naman ito ng kanyang sinabi, tumawa lang naman yon habang inilalahad sa kanya na normal lang ganoong amoy dahil sa binubuo ang batong yon ng purong sumpa. Sa paglipas pa ng mga araw, sa kauna-unahang pagkakataon, naranasan ni Dante ang pakiramdam ng isang taong walang ibang ginawa kundi ang magpahinga buong maghapon. Yung ibinigay kasing pera ng tiyuhin niya, nasisiguro niyang hindi niya yon kayang ubusin kahit ilang taon pa ang dumaan. Subalit, sa pagsapit ng sumunod na buwan, meron na siyang napapansing kakaiba sa kanyang ina. Kagaya ng inaasahan, bumalik ngayon sa normal pero sadyang kakaiba na ito. Ayon pa sa kanya, kapag umaga, nakakausap naman nila yon ng normal. Pero pagtungtong ng 3:00 ng hapon, bumabalik naman yon sa dati. Hindi lang yon, nagiging madalas na ang pag-angil nito habang pilit na iniuunat ang buo niyang katawan. Hindi na rin nakakatulog ng mahimbing itong si Dante sa kadailanang kapag pumapatak ang 1:00 ng madaling araw, sumisigaw ng napakalakas ang kanyang ina. Matapos noon, doon pa lamang nag-umpisa ang isa na namang pangkaraniwang araw nito. Akala niya na rebuelta lang yon ang sumpa, pero sa pagtagal pa, unti-unti na siyang nagdududa. Isang hapon noon, naabutan niya ang kanyang ina na nasa labas ng bahay nila, panay ang pagsuka ng napakalapot na laway. Pagsilay naman ito sa kanya, dali-dali naman yung humingi ng tulong na para bang hindi na yun nakakahinga. Buhat sa mga malalapot na laway na pilit lumalabas sa sikmura nito. Paglapit naman doon ni Dante, agad naman niya yung tinulungan habang tinatanong ito ukol sa mga bagay na kasalukuyan nitong nararamdaman. Nang marinig naman yon ang kanyang ina, napaiyak lang naman ito habang nagwiwika sa kanya ng, Hindi ko na alam anak ang mga nangyayari. Ano ba talaga to? Pakiramdam ko 2 kaming naninirahan sa katawan ko. Matapos naman itong makapag-uwi, pilit naman nung hinihila papalabas ang laway nitong halos hindi na maputol-putol. Mabuti na lamang nang akmang mawawala na ng malay ang kanyang ina, merong napadaang albularyo sa bahay nila. Pagsilay nito sa kanila, agad namang yung lumapit, dumakot ng isang maliit na butong pakwan, sabay painom ng dagta nito sa nanay niya na unti-unti nang nawawalan ng ulirat. Dahil naman sa ginawa nito,
Gulat naman si Dante nang masipat nitong bigla na lamang naputol ang napakalapot nitong laway. Makalipas pa ang ilang minuto, agad naman sila nitong inabisuhan na pumasok na muna sa loob ng bahay nila pansamantala. Pagdating nila sa loob, dali-dali namang ibinaba ng albularyo ang lahat ng kortina. Dante, alam mo ba ang nangyayari sa nanay mo? Bakit mo hinayaan siya magkaganito? Kung inaakala ninyo na sa tingin nyo maliligtas nito ang asawa niya, nagkakamali kayo. Bertud ng aswang ang pinag-uusapan dito. Hindi ito kagaya ng inaasahan ninyo. Wika ng albularyo sa kanya. Matapos naman itong makapagwika, agad naman itong inilahad sa kanya na niloloko lamang siya ng tiyuhin niya. Pagtatapat pa nito na dahil sa desperado na yung mapagaling ang asawa nito, wala na yung kinikilala. Lahat ng pagkakataong maaaring makatulong doon, pilit yung nagbabakasakali. Dagdag pa ng albularyo na ang bertud ng asawa na daladala nito ay maaaring galing pa sa kapis. Kaya naman naging ganoon ang kalagayan ng asawa ng tiyuhin niya ay dahil sa pilit na nitong kinukontra ang bertud na yon. Naniniwala rin ang albularyo na tinanggap yon ang kusa ng asawa ng tiyuhin niya. Kaya napadpad yon sa katawan nito. Nang marinig naman ni Dante ang lahat ng paliwanag ng matanda, halos hindi naman siya makapaniwala. Para sa kanya, napakasakit nitong marinig gawa ng ang tiyuhin niyang yon ang tumulong sa kanila. Sa katunayan, ni Katiting na galit ay wala siyang naramdaman laban dito. Patuloy pa ring nangingibabaw sa kanya ang utang na loob sa kabila ng mga bagay na kanyang nalaman. Sa pagsapit ng gabi, ng mismong araw na yon, nagpatuloy ang panggagamot ng albularyo. Habang kasama niya ito, doon niya napag-alaman ang lahat ng pinagdadaanan nito, makalapit lamang sa kanilang pamilya. Nalaman din niyang isa yung albularyo na ang tanging trabaho lamang ay pumigil ng mga yanggaw. Kabilang narito ang pagpatay sa mga bertud ng aswang, maging ang paglipol sa lahat ng mga bagay na maaari nitong pagmulan. Ayon pa sa matanda na kaya siya natagalan ay dahil sa nahirapan siyang kumuha ng detalye ukol sa pamilya nila Dante. Bukod kasi sa konti lang ang kanilang mga kakilala, hindi rin basta-bastang makakausap yung mga tiyuhin niya. Makalipas pa ang ilang minutong pag-uusap, bahagya naman siya noong natigilan matapos niyang masipat ang albularyo na may ipinasok na isang maliit na kawayan sa lalamunan ng kanyang ina. Ipinaikot-ikot yon ng matanda hanggang sa hindi naglaon, meron na yung nakapa. Napakagaling ng albularyong yon dahil 2 beses niya lamang iniangat yung kawayan. Humulma na sa leeg ng nanay niya yung batong ipinalunok niya rito. Pagsipat naman doon ng albularyo, marahan niya naman yung inalalayan hanggang sa mailuwa na ito. Nang makuha yon ng matanda, agad naman niya yung binasag gamit ang martilyo. Sabay baon nito sa likod ng bahay nila Dante. Nilagyan niya rin yun ng krus, kalakip ang iilang baging ng makabuhay. Matapos ang mga pangyayaring yon, inabisuhan naman siya nitong wag na munang bumalik sa bahay ng tiyuhin niya dahil bago sumapit ang susunod na araw, magdadalamhati ito sa pagkamatay ng kanyang asawa. Mas mainam din na layuan niya na yon kung ayaw niyang mapahamak pa. Nang marinig naman ni Dante ang sinabi ng matanda, wala na siyang nagawa kundi yon ay sundin. Sa pagsapit ng sumunod na araw, nagkatotoo ang hula nito. Subalit, bago pa man magkaroon ng lamay sa kanilang lugar, nag-abiso ang tiyuhin niya sa lahat ng mga kakilala nito sa kapis. Doon yon ililibing. Upang mapadali ang pag-alis nila, ginamit nito ang kanyang kayamanan at impluwensya para makalabas ng Negros
Magmula noon, hindi na yon nakabalik pa. Pero alam mo, kabaryo, kahit matagal ng panahon, hindi nagkikita si Dante at ang tiyuhin niya. Ni minsan ay hindi niya makakalimutan ang kanyang utang na loob doon. Ayon nga sa kanya na kung may pagkakataong makabawi siya sa tiyuhin niya, gagawin niya ito ng walang pagdadalawang isip, pero syempre, kaakibat ng kanyang pagbabalik ng utang na loob, ang kanya namang pag-iingat sa maaari nitong dala na bertud galing Capiz. Wakas,